Araw-araw ay pinagmamasdan ng isang napakagandang usa ang isang magsasakang binata. Sa isang kabundukan, araw-araw ay pumunta ang binata sa kanyang sakahan sa tabi ng isang malaking kagubatan. Napapangiti ang binata habang pinagmamasdan ang malulusog niyang mga pananim. Araw-araw ay naririto ang binata. May sa hindi kalayuan lamang din ng kanyang mga pananim ang kanilang tinitirhan ng kanyang pamilya. Tuwing bumibisita siya sa kanyang mga pananim ay pakiramdam ni Kevin ay mayroong nagmamasid sa kanya, yung tila ba ay mayroon siyang kasama. Napatingin-tingin siya sa kanyang paligid si Kevin na baka isang ligaw na hayop lamang yung kumaluskot. Nakahiligan na din kasi ng kanyang pamilya at mga tao sa kabundukang iyon ang pangangaso. Wala siyang pakialam kahit anong hayop ang kanilang nakikita. Mapababoy ramo man, unggoy o usaman ay hinuhuli nila ito at iniihaw at gawing pangulam. Akala ni Kevin suswertehin siya sa pag-aakalang baboy ramo yung narinig niyang kumaluskot. Halos araw-araw din ay mayroon silang ligaw na hayop na nahuhuli. Isang araw ay nagpakita ang nagmamasid na usa sa binata. Noon lamang nakakita ang binata ng ganoong napakagandang usa sa buong buhay niya. Ilang minuto ding namangha at napatulala ang binata sa napakagandang usa. Habang tinititigan ito ay para siyang nasa isang paraiso. Ngunit mas nanaig sa binata ang ugaling pangangaso. Kaya naman ay tinawag niya ang kanyang mga kapitbahay na mayroon nga siyang nakitang usa. Tinugis nila ito hanggang sa kanila itong mahuli. Namatay ang napakagandang usa sa pamamagitan ng pana. Tinamaan ito sa kanyang dibdib, dahilan ito ng kanyang kamatayan. Nagulat ang mga tao dahil bigla itong naging napakagandang diwata. Ito pala ang tagabantay sa kagubatan at kabundukan kung saan nakatira ang binata at ang kanyang kasamahan. Nagagalit na noon ang diwata dahil nauubos na ang mga hayop rito. Ngunit napigilan ang galit ng diwata nang makita niya ang binatang si Kevin. May gusto pala dito ang diwata at ang diwata ang dahilan kung bakit napakalusog ng kanyang mga pananim. Mula nang namatay ang diwata ay sunod-sunod na ang kamalasan sa kanilang lugar. Nung una ay mga alaga lamang nilang hayop at pananim ang namamatay. Halos wala na rin silang makain dahil wala nang nabubuhay kahit sila pa ay magtanim. Laking pagsisisi nila Kevin at ang mga taong nakatira malapit sa kagubatan dahil sa kanilang ginawa. Kalaunan ay nagkasakit na ang mga tao. Mayroon na ring mangilang-ngilang namamatay. Natakot ang mga tao at umalis sa lugar na iyon. Baka lahat sila ay mauubos at mamamatay. The end.